Move tayo. 37. What is the general equation of a line that passes through the points 5, 2, and 1, 6? Pagdating sa equation of line, kayang-kaya nyo rin tong itumbling sa UPCAT kung hindi nyo alam isolve. Ang way nyo para makalusot dito is i-substitute nyo siya 1 by 1. Pero kung kaya nyo mag-solve ng equation, then mas maganda. Kasi hindi na kayo magta-trial and error. Paano kung nasa letter D pala? Ubus oras kayo kagad, ABC pa lang. Nagsasubstitute kayo, mali-mali naman. Tapos baka prone pa sa error din. Pero again, pwede nyo gawin yun substitution. Pero paano natin to pwedeng sagutan sa normal na solution kung hindi kayo magta-trial and error? Again, ang tip ko dito kung hindi nyo maalala, then mag-trial and error kayo by substitution. Pero paano natin siya sasagutan? Okay? Ang gagawin nyo muna, meron kayong dalawang points, 5, 2, and 1, 6. Step number 1 is find the slope. Paano nagsasolve ng slope? Ang variable ng slope natin is y2 minus y1 over x2 minus x1. So, kung ito yung sinet ko as x1, then ito din yung y1. Kung ito yung x2, ito yung y2. Okay? So, ang y2 natin is, halimbawa, yung 6. So, 6 minus 2 over 1 minus 5. Tama ba? 6 minus 2, 1 minus 5. Okay. So, anong value nito? 3 over negative 4 or simply negative 3 over 4. Okay? Tapos, anong pwede nating sunod na gawin? Ako, ang gagawin ko dyan, magwa y equals mx plus b muna ako. Y is equal to mx plus b. Kailangan kong masolve yung b. Para masolve ko yung b, yung x and y dito, pipili lang ako between 5, 2 or 1, 6. Halimbawa, etong 5, 2 ang pinili ko as xy. Etong y na to, papalitan ko as 2. Nakuha ba? Again, pwede nyo gamitin yung 1, 6 Dapat, kasi ang isosolve natin dito sa step 2 is yung b. Kasi yung b is constant. Ano ang b? That's your y-intercept. Okay? So, equals to, ano yung m na nasolve natin? Negative 3/4 times x. Ano yung x na gagamitin ko dito? Ay, sorry. 6 minus 2, 4. Ano ba yan? Sabi sa inyo, mahina ako sa math 6 minus 2 is 4. O, diyan, mas madali. Mas madali yung slope. 4 divided by 4 is negative 1. Negative 1, negative 1. Ayan, at least walang fraction. Mas madali. Okay. So, clear sa atin. Uy, hello. Shio Sumi. Salamat sa panonood. So, negative 1 times, ano yung x natin? Ang x natin ay yung 5. Saan daw nakuha yung, anong tanong niya? Saan daw nakuha yung 2? Saan daw galing yung 2? Namili lang tayo ng point, 5, 2. Pero pwede nyo rin gawin 1, 6. Okay? Kasi ang goal natin is ma-solve yung b. So, y equals m, x plus b. Solve. 2 equals negative 5 plus b. Anong value ng b? 7. Okay? Palabasin nga natin yung 7 na b kung ang ginamit natin ay 1, 6. Try lang natin. Halimbawa, sir, hindi yung 5 to ang ginamit ko. B, 7 pa rin ba? Try natin. Anong y? 6 equals, anong m? Negative 1. Negative 1. Tapos, ano yung x? 1 plus b. Tama ba? 7 pa rin. 6 equals negative 1 plus b. So, anong value ng b? Pag trinanspose mo yan. Positive 7 pa rin, di ba? So, yun yung point ko. B will always be constant. That's why, kahit anong gamitin mo dun sa 5, 2 or 1, 6 sa x plus, sa xy value, pareho yung magiging sagot. Okay?
So, clear tayo na ang B ay 7. Next kong gagawin is, step 3 ko. Step 1, naghanap tayo ng slope. Step 2, naghanap tayo ng B. Step 3, i-substitute ko lang ulit siya sa y equals mx plus b. Pero this time, variable na si x and y. Okay? Paano ibig sabihin ng sir? So, yung y, isusulat ko lang as y. Yung m, isusulat ko na as negative 1. Kasi nga, nasolve natin yun kanina. And then yung x, as x lang siya. And then yung b, papalitan ko na siya ng positive 7. And then, ito ay slope-intercept form. So, itatranslate ko na lang siya into general form. General. Pag sinabing general equation, lahat ng variables and constant nasa kaliwa. Ang tinatandaan ko lang is go. Kapag sinabing general equation, dapat naka-equals 0. So, ang gagawin ko dyan is, anong gagawin ko dyan? Ililipat ko lang siya sa kanan. Parang may mali sa options na to. Bakit ka may quadratic equation? Okay. Unless meron, feeling ko may kulang sa question. But anyway, ang gawin nating objective is hanapin yung equation ng line in general form. Okay, so focus na lang tayo dito. Ang mangyayari dito, yung negative x, ililipat ko sa kaliwa, magiging positive x plus y, tapos magiging minus 7 is equal to 0. Okay? So, dapat masasatisfy na ng equation na yan itong 5, 2, tsaka 1, 6. Tignan nyo, pag sinubstitute nyo yung 5, 2 dito, masasatisfy niya yung equation. And at the same time, kapag sinubstitute nyo si 1, 6, masasatisfy niya rin sa equation. Okay? So, ito yung gawin natin sagot. For this one, i-disregard natin itong options niya. But if this is the question, feeling ko may kulang dito sa question. Kaya, kasi tignan nyo may mga x squared, y squared. But if the question is just write an equation with the line of a line that passes through the points 5, 2, 1, 6, ito yung gagawin nyo. Find the slope, find the b, and then i-plug in nyo na si m and b dun sa y equals mx plus b. Kung slope-intercept form yung tinatanong, yun na yung sagot. Pero kung general form, ilipat lang sa kaliwa lahat, then equals 0. Okay? Magkaiba ang general and standard form. Ang standard form, pag standard form, i-equal mo lang sa constant. So, kung halimbawa standard form ang tanong, ang magiging sagot dyan, x plus y equals 7. Yun lang naman pinagkaiba ng standard and general form. Naka-equals, constant. I-disregard natin tong options natin na to. Feeling ko may mali sa question. Kasi, ito na yung mismong equation of the line. X plus y minus 7. Okay? Siguro sa PDF na i-upload ko sa group chat natin, i-edit ko na lang yung options nito. Okay? But ang takeaway nyo dito is paano kumukuha ng equation of a line pag binigyan kayo ng 2 points. Okay? So, siguro dadali din yung tanong kapag ang binigay na kagad sa inyo is slope. 'Di ba? Kung may slope kayo, hindi na kayo dadaan sa step 1. May m value na kagad eh. Okay? Okay, number 38. What equation of a circle is tangent to 2y plus x plus 11 equals 0 with the center at negative 6, negative 5? Okay, medyo mahaba-haba din siguro to. Ano yung concept ng tangent? Ano yung concept ng tangent? Aware ba kayo sa concept ng tangent? GC, hanapin nyo lang sa Facebook, Tara Aral Pilipinas. Tapos mag-join kayo ng group and then pwede kayo makasali na sa group chat.
Ano yung concept ng tangent? Ang concept ng tangent ay tumama daw sa circle ng isang beses. Pero, ibig sabihin, ayun. Ito yung tinatawag na point of tangency. Okay? Paano naman kapag dalawang beses tumama? Halimbawa, ito naman. Anong principle naman to? Okay, correct. Secant. Yung iba secant, yung iba secant. Bahala na kayo kung paano siya binabasa. Okay? Another concept na dapat nyong maintindihan pagdating sa ganitong tanong, kung meron kayong circle, tapos, halimbawa, tumama doon. Assuming na, sige, ayusin natin. Halimbawa, yan. Tapos, yan. Halimbawa, ito yung point of tangency. Tapos, ito yung center. Tandaan nyo na kapag nag-draw kayo ng line na nagpa-pass through sa center and dun sa point of tangency, yung nabubuong angle dito is always, yes, yung maroon, yung picture. Ang nabubuong angle dito is always 90 degrees. Okay? Medyo parang natatouch yata ito minsan sa pre-cal. Kasi din ba sa pre-cal, ang first topics doon ay circle, ellipse, hyperbola, parabola. Okay? So tandaan niyo yan ha. Sa concept ng sa concept ng tangent line na between circle and a line, etong line na to is always perpendicular dito. Okay? So, ang tinatanong lang ng ating question dito is, ano daw yung equation ng circle na tangent to 2y plus x plus 11. So, ibig sabihin, itong line na to, 2y plus x plus 11 equals 0 with the center negative 6, negative 5. Okay? So, ang tinatanong, ano yung equation ng circle? So, paano natin sasagutan yan? Paano kaya natin sasagutan yan? Eh, di ba? Ano bang equation ng circle? Ano yung format? Naalala nyo? X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Tama ba? X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Substitute. Actually, hindi. Teka lang with the center. Hindi kayo basta-basta makapag-substitute dito. Kasi itong negative 6, negative 5 is center. Yung mga variables na x, y dyan, yan yung mga lines, ayan yung mga points along the circle. Along circle. Ang negative 6, negative 5 nandito sa gitna eh. So, ang kailangan yung gawin dyan is, tingnan nyo ano yung, dito sa formula ng circle, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared, ano yung value, ano yung HK? Ang HK, yan na mismo yung center. Correct? Yan na yung center, di ba? Which is, sa case na to, negative 6, negative 5. Ang hindi natin alam is yung R. Tama ba? Hindi natin alam yung R. So, hindi natin ma-deduce dito. Alin dyan yun? 5, 25, 10. Alin yung R? Then, ER squared mo lang yun. Di ba? So, ang kailangan ko, malaman ko yung sukat na to. Tama ba? Ito yung pinaka-radius. Kaya lang, paano ko malalaman yun? So, ngayon, itong 2y plus x plus 11 equals 0, kaya nating malaman ang kanyang slope. Okay? Paano natin malalaman ang slope? Gawin natin siyang y equals mx plus b. So, pag ginawa ko siyang format na y equals mx plus b, diba ang slope yung m? So, ang gagawin ko, 2y is equal to, transpose ko si x sa kabila, magiging negative x. Tapos yung plus 11, magiging minus 11. Tama ba? Medyo nagiging hawig na sila.
Y sa kaliwa, something x plus constant. Pero, again, hindi ako magsisettle ng 2y. Dapat divided by 2. So, divide by 2, ito divide din sa 2. So, y is equal to negative 1 or negative x. Pwede na natin sabihin negative 1 half x minus 11 over 2. Tama ba? So, itong equation ng line, translate ko muna into something na makikita ko yung m. So, dahil na-translate ko na siya, anong value ng m? Ano yung slope niya? Ano yung slope niya dito? Negative 1 half. Okay? Okay. Sir, bakit mo kinuha yung slope? Kasi, sinabi natin ang relationship kanina nito, tsaka nito ay, anong relationship ng dalawang lines na to? Yung tangent line tsaka itong dadaan sa gitna papunta dun sa point of tangency. Anong relationship nila? They are what lines? Tandaan nyo, nag-form ng right angle. They are perpendicular. Eh sir, ano namang kinalaman ng perpendicular line sa pagkuha mo ng slope? Kapag meron kang line 1 na perpendicular kay line 2, ang kanilang slope ay, anong concept ng slope nila? Negative reciprocal. Ayan, may nakakaalala naman pala. Kapag meron kang dalawang perpendicular lines, ang kanilang slope ay negative reciprocal ng isa't isa. So, kung itong line na to, ang slope niya is negative 1 half, ano kayang slope nitong patayong line na to? O, sige. Isa-isa. Negative 1 half yung nakahiga, di ba? So, ano kayang slope nito? Anong negative ng negative 1 half? Di ba positive 1 half? Tapos, i-reciprocal mo yun. So, 2. The slope is 2. Tama. The slope is 2. Tama ba? Negative 1 half is negative mo, edi positive 1 half. Tapos i-reciprocal mo. So, 2. Okay? Okay, next. So, medyo mahaba din itong solution nito. Buburuhin ko na muna to. Tapos, tandaan nyo, ang goal natin is makuha yung radius. Paano natin makukuha yung radius niyan? Kailangan mong mahanap yung intersection ng dalawang line. Itong line na to. Okay? Basta tandaan nyo, meron tayong isang line. 2y plus x plus 11 equals 0. Diba? Tapos, ano pa yung isang line? Alam ba natin yung equation ng line na to? Diba hindi? Hindi natin alam. Pero, marunong tayong kumuha ng equation ng line. Dahil meron na tayong point, negative 6, negative 5, and meron tayong slope. Tama ba yun? Diba? So, anong magiging equation ng line ng itong nakatayo na to or nakaslant na yan? So, slope is, ano yung gagamitin kong slope? 2. Passing through the point, negative 6, negative 5. Okay? So, gawan ko ng equation ng line to. Ano yung equation ng line? Sabihin na natin y equals mx plus b. Ito yung pattern na gagamitin ko. So, anong isosolve ko dyan? Solve ko muna yung, ano yung isosolve ko? Naalala nyo kanina, meron kang 2 points. Kapag may 2 points, para mag-equation ng line, step 1 lagi slope. Kaya lang dito, binigay na yung slope. So, proceed tayo sa step 2. Ano yung hahanapin ko sa step 2? Ang hinahanap sa step 2 ay yung aling variable. Yung, okay, correct. Actually, hindi siya variable. I mean, letter B, pero it's a constant. Okay? So, hanapin ko yung B. So, ang gagawin ko dyan, yung y sa substitute ko as, ito yung x, di ba?
Teka. Ito yung x, ito yung y. So, ang y is negative 5 equals, ano yung m? 2. Tama? Ano yung x? Negative 6. Plus b. So, anong value ng b? Negative 5, negative 12, plus b. Ang b natin is positive 7. Okay? Nasusundan pa? Okay, next. Mahahanap na natin yung equation ng line. So, anong magiging equation ng line ko? Y equals mx plus b. Ano yung y? I-as is lang yun. Yung m ko is 2. Tapos x plus 7. Okay? Okay, nasundan yung y equals 2x plus 7. Okay? So, buburahin ko na to. And then, lilinisin na natin to. Tanggalin ko na tong label na to dito. So, bali, meron tayong dalawang lines. Ang dalawang lines natin ay yung y equals 2x plus 7 tsaka 2y plus x plus 11 equals 0. Tama ba? Nasundan nyo? Meron na tayong dalawang lines. Saan galing tong 2y plus x plus 11 equals 0? Di ba yan yung given kanina? Ayun. Okay. Ano kayang So, sir, ano nung gagawin ko sa dalawang lines na yan? Yung dalawang lines na yan, ito yan, tsaka ito yan. Anong pwede kong makuha dito sa dalawang lines na to? Kapag sinolve ko yung dalawang lines na yan, makukuha ko yung kanilang, ano kaya yung makukuha ko? Ito, ano tawag dito sa puntong ito? Yung intersection, correct? Or basically your point of tangency. Anong concept na sa algebra ang gagamitin ko para ma-solve itong equation na to? Pwede kayong mag-substitution, pwede kayong mag-elimination. But basically, ito yung concept ng systems of equation. Okay, pwedeng elimination, pwedeng substitution. Pero anong goal mo? Mahanap mo yung value ng xy. So that may point ka dito, makukuha mo na yung radius. Pero dadaan ka pa na, meron ka pang huling dadaanan, distance formula. Okay? Pero kunin muna natin itong xy na to. Okay? So, pag sinolve ko yan, anong pwede kong gawin? Mag-substitution na lang ako, ha? 2 times y. Ano yung y ko? 2x plus 7. 2x plus 7. Plus x plus 11 equals 0. Automatic hula daw. Kung maghuhula kayo, ang suggestion ko ano ba? Okay, hindi siya yung tipo na pwede kayong mag-substitute 2 times 2, 4x plus 14 plus x plus 11 equals 0. So, anong value ng x dito? 4x plus x is 5x plus, ano na yan? 25 equals 0. So, anong value ng x? Negative 25 divided by 5. Value of x is negative 5. Okay? Anong value ng y? Ang value ng y is 2x plus 7. O, mental na lang. 2 times negative 5 is negative 10. Plus 7, negative 3. Okay? So, ibig sabihin, yung isang point is negative 5, negative 3, tsaka negative 6, negative 5. O, paano na natin makukuha yung radius? Anong huling formula ang gagamitin natin para makuha ang radius? Distance ng dalawang points. Distance formula. Paano nagsasolve ng distance formula? O, lagyan natin dito. Square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. So, square root of, halimbawa, ang x2 natin is si negative 5, tapos ang x1 is si negative 6. So, ano mangyayari? Negative 5 minus
negative 6. O, ginawa ko siyang plus kasi minus negative 6. So, magiging plus siya. Na naka-square. Plus, ano yung y2? Negative 3. Minus negative 5. So, magiging plus 5 na naka-square. Okay? Ano mangyayari dito? Negative 5 plus 6 is 1 na naka-square. That's 1. Plus, negative 3 plus 5 is 2. Square is 4. So, 1 plus 4 is 5. So, square root of 5. So, yung distance, yan ang mismo yung r square root of 5. Okay? So, ang haba, yan na yung r natin. So, ang mangyayari, substitute na natin siya dito sa formula. So, burahin ko lang to. Nakuha na natin yung kailangan natin. Isa-substitute ko na siya dito sa formula ng circle. So, anong formula ng circle? X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Okay. So, x minus, ano yung h natin? Negative 6. So, magiging x plus 6 squared. Tama? Plus y minus k. Y minus k. Ano yung k natin? Negative 5. So, y minus negative 5 magiging y plus 5 squared. Tama? Equals r squared. Ano yung r? Square root of 5. I-square mo siya. So, ano mangyayari? Equals 5. So, this is the final answer. X plus 6 squared plus y plus 5 squared equals 5. So, letter A. Hindi siya automatic na yung letter B ang sagot ha. Kasi may nakita ko kanina. Sir, baka yung letter B kasi perfect square. Hindi laging nangangahulugan na yung r squared mo ay perfect square. Kasi ang radius nito, ang nangyari is square root of 5. Okay? So, the answer is letter A. Pero nasundan nyo yung flow. Matrabaho siya. Pero kasi kung halimbawa, magagamay nyo kung paano ito sinusolve, mabilis lang siyang gawin. Siguro abutin kayo ng lagpas mga 2 minutes, sabihin mo ng 2 minutes. Okay? Kasi hindi siya basta-basta mahuhulaan dito eh. Tignan nyo. At kung magpa-process sige, siguro kung halimbawa sir, manghuhula na lang ako. Ang suggestion ko para at least may 50% chance kayo na tumama. Ika-cancel out ko na dyan yung letter B tsaka letter D. Bakit? Kasi diba sa format, x minus h squared. Ang h mo, negative 6. So, dapat x minus negative 6 magiging x plus 6. Yung letter A, x plus 6. Tama? Yung letter B, x minus 6. So, mali na kagad to. Yung letter C, x plus 6. So, okay, pwede. Tama yan. Yung letter D, x minus 6. So, mali na yan. So, sa mga na nagbabalak manghula nito, kung manghuhula kayo, mamili lang kayo sa letter A or letter C. Tapos, kung tsatsagain nyo, hindi, alam ko naman yung concept nito, so solve ko yan. Mag-a-arrive kayo sa letter A. Okay? Pwede nyo i-review to para ano nyo ulit yung solution. Okay, i-upload naman natin yan. Okay, punta tayo sa 39. Solve for the value of x if angle H is 35. Ang concept naman na to is chord angle relationships. Sa YouTube natin ilalagay. Sorry kung natapakan ko. PBB ba yan? PBB? Ang okay. Pinapaligo na daw siya ni mama. Bye guys, nahihilo na ako. Ito, kaya nyo bang sagutan to? Madali lang to. So, merong 3 cases. Meron tayong case number 1. Pagdating sa chord angle relationship. Kapag halimbawa yung angle, halimbawa ganito binigay. Halimbawa, ito, central angle lang ito. Kung ano yung sukat nitong arc na to, halimbawa 30 degrees ito, ang sukat nito 30 degrees lang din. Okay, that's case number 1. Kaya hindi yun yung tinanong ko kasi very straightforward to.
Yes, available for public yung reviewer. I-upload ko mamaya. Tapos yung case number 2 is ito. Kung meron kayong dalawang secant na lines or secant man yan, kung anong tawag nyo. Halimbawa, ito i-ano nyo lang ito sa note nyo. Halimbawa, itong angle na to is sabihin na natin 30 degrees. Tapos halimbawa, itong arc na to is 40 degrees. Ang itatanong sa inyo, anong sukat nitong angle na to? Ang gagawin nyo dyan, ipa-plus nyo lang sila. Yung kinain na arc, ipa-plus nyo, i-divide nyo lang sa 2. The answer is 30, ano ba yan? 70 divided by 2, 35 degrees. Okay? Provided na ano yan wala yan sa center. Yan yung case number 2, which is hindi din yan yung pinakita ko dito sa question. But again, i-take note nyo lang. Ang case number 3 is itong mismong tanong. Meron kang secant line, meron kang isang tangent line. So, ang ginagawa naman dyan is, ito yung solution. Para makuha yung angle, so angle H, ang solution yan is 1/2 nung bigger arc. So, ano yung bigger arc? 6x minus 5. Tapos, ima-minus mo tong minor arc. Minus 4x. Okay? Again, paano sinasolve ang angle? Yung angle is equal to 1/2. Lagi yun, matik yun. 1/2 times bigger arc minus yung minor arc. So, 6x minus 5 minus 4x. Mula dun sa given, sabi, ang H daw ay 35 degrees. Tama? Is equal to 1/2 times 6x minus 5 minus 4x. Ano ang simplified form nito? 6x minus 4x is 2x minus 5. Okay? Tapos, anong pwede kong gawin dyan para masolve na yung x? Ito, algebraic equation na lang to, di ba? 2 times 35 is 70. 2x minus 5. Okay? Lipat. Magkakaroon akong 75. Di ba? Equals 2x. Divide both sides by 2. Anong x value natin? 75 divided by 2. The answer is, ano yun? 37.5. So, letter B. Okay? Itong chord angle, yung iba, kung hindi lang alam yung concept, di nyo masasagutan. Pero ang tandaan nyo lang, case number 1, kung siya ay central angle, yung mismong arc, katumbas lang din ng mismong angle na nasa loob. Okay? For case number 2, dalawang secant lines, di ba? Ang ginagawa is, yung unang arc, i-plus mo sa arc na pangalawa, divide mo lang sa 2. Yun yung sukat ng internal angle. Okay? Sa case number 3, may isang secant line, may isang tangent line, secant or secant, ang mangyayari is, yung angle ay 1/2 nung malaking arc minus maliit na arc. Yes, upload natin to. Okay? Yes, may isa pang case. Yung isang case is medyo parang case 3 din. Pero ganito naman siya. Ganyan naman. Dalawang secant pa rin. Sorry, dalawang secant naman. Pero ito, yung formula pareho lang din. Para makuha nyo ang angle dito, ganun lang din yung formula. 1/2 nung major arc minus minor. Ano yung major? Ito. Minor, ito. Okay? Ito, very straightforward lang itong relationship na to. Lobat na daw. Ilan na lang tayo? 16%. Ano, kaya pa? Kaya pa ba? So, letter B. Okay. Question 40. Actually, pwede tayo mag-isa pang session siguro next week na lang kung ano. Dahil 5 o'clock na din. Ang base plan natin dapat hanggang 5 p.m. lang tayo dahil hindi tayo nakapagsimula ng tamang oras kaya medyo late.
Sige, tapusin na lang natin yung geometry. Tapos siguro tsaka na lang tayo mag-trigo. And stat. Transversal line. Ang concept ng transversal line, meron kang dalawang parallel lines and then ikakat niya. Okay? Tapos may mga relationships kang mabubuo. Yes, relationship. So, yung angle 1 is 104. Ang hinahanap is angle 8. Anong sagot sa angle 8? Ang angle 8 ay letter A lang din, 104. Kasi, madali lang intindihin ng transversal, di ba? Sige, ang way para ma-practice ito is i-evaluate nyo lahat ng angles. So, kung 104 si 1, si angle 2, anong sagot nito? Si angle 2 kaya, anong angle to? Anong relationship niyan? Di ba, Kumbaga straight angle yan. So, ano ang angle 2? 180 minus 104. So, meron kang 76 degrees. Tapos, ang angle 3, kabaliktaran ni 2. So, 76 lang din ito. Tapos, yung angle 4, kabaliktaran ni 1. So, 104 lang din to. Di ba? Itong angle 6, ano naman siya? Alternate interior ang tawag. So, ito, 76 din. Tama? 76 to. Ano to? Di ito, 104. Tama? Ito, 104, tsaka ito, baliktaran. So, 104 din. Ito, 76. Tingnan nyo, di ba? Pare-pareho lang naman yung sagot. Basta alam nyo lang yung concept na, supplementary itong dalawang to. Tapos ito, vertical angles. Pareho sila. Ito, ano lang to may ganito pa ring problem sa UPCAT. So, dapat ito sure win na kayo dyan. Sure na correct answer na. Okay? Lipat tayo, 41. Ito. Same pa rin, pero iba lang yung value. Angle 5 is 127. What is angle 6? Madali lang to. Answer? 53. Puti pa to kaya ng 1 minute. Okay, 53. Correct. Lesson nyo to ngayon sa junior high. Uy, hindi 63 Be careful. 180 minus 127. Ito lang na tama ko, sir. Okay lang yan, at least may tama. College talaga? Okay. Baka nasa general mo ng math. Grade 8, diba? Dali lang ang geometry. Angle unit tayo. Marunong ba kayo mag-convert ng radians to degrees? Grade 11 daw. Grade 5 pa yan, sir. Ayos Paano nagko-convert ng degrees to radians and radians to degrees? Or vice versa yan? Okay? Ang gawin nyo lang lagi, tandaan nyo, ito yung tandaan nyo, ang isang pi radians, ang pi radians, huwag nyo siyang pagkakamalan na 3.40 na. Huwag kayong malilito dun sa normal pi na ginagamit natin. Ang pi radians, katumbas niyan is 180 degrees. Actually, trigo part na pala to. Okay. Pero anyway, sige, gawin na rin natin. Ang pi rad is equal to 180. So, ang gagawin nyo lang, kung meron kang 810 degrees, ang gawin mo para mag-convert into radians, gumamit kayo ng concept ng dimensional analysis. Kung degrees yung etong una dyan, etong denominator mo, gagawin ko rin degrees. Tapos yung taas, radians. Ito yung conversion factor. Ano yung conversion factor na gagamitin mo? Pi rad equals 180. So, 180 degrees, pi rad. Okay? Tapos, ito yung isi-simplify natin. So, 810 times pi is 810 pi over 180. Tapos, i-lowest term mo lang to. Anong lowest term ng 810 over 180? Ito parehong may 0. Cancel ko. So, meron akong 81 pi over 18. Pwede ko pa bang i-lowest term ng 81 over 18? Yes. Divided by 9. So, 9 pi over 2. Tama. Ay, sorry. Wait. 810 over 180. Tama. 9 pi over 2. 9 times 180. Bakit wala na naman yung sagot? 9 times 3. Okay. So, ano sa tingin yung tamang sagot? Ang napalabas natin, 9 pi over 2. Pero tingnan nyo,
O sige, mag-observe kayo sa options. Walang 9 pi over 2, pero ano kaya yung pwede natin ilagay na sagot? Ano yung tamang pwede natin ilagay na sagot? Letter C. Correct. Kasi anong nangyari, hindi niya lang ni-lowest term. Ayan, mag-ingat din kayo sa ganun. So, possible mangyari yan. Okay, naka-lowest term yung final answer mo, pero kung sa options wala, di dun kayo sa closest.